Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Robinson Malikay. Sabi niya, Sir, good evening, good eves. Pag ang 1911 ba ay naka-condition 1 or nakakak and lock, kahit ba mag-isang taon sa ganitong kondisyon, hindi ba masisira ang spring? Ang ibig niya sabihin nito ay yung mainspring. Itong mga ganitong mainspring, okay? Bibigyan natin ng kasagutan yan. At bago yan ay gusto ko lang munang kayong bati na isang mapagpalang araw. Lalo, ano man ang oras dyan, lalo tigit sa mga OFW. Sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo. Nagbago na naman ang klima. Sa Middle East ay tag-init na, kaya uso na naman ang ubo at sipon. Yan ang kinatatakutan ko. Kaya dobling ingat po tayo, at lalo tigit sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente dahil mahirap na. Okay, at pasasalamatan ko lang yung ating mga viewers at mga subscribers. Maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads, at do sa mga nag-share at nagko-comment ng mga magagandang comment. Advice ko sa inyo, magbasa kayo ng mga comment. Marami pa kayong mapupulot doon. Maliban doon sa aking mga sinasabi, may mga comment talagang kapupulutan pa ninyo, dahil sinasabi ko naman, hindi naman ako eksperto at hindi ko nasasabing lahat. So, kanya-kanya tayo ng experience. Okay, at maraming salamat doon sa mga nagpadala, hindi nag-skip ng ads, sapagkat yung ating YouTube channel ay pang charity. Hindi po yan para sa bulsa ko. Meron po tayong pinapag-aral o tinutulungan na makapag-aral, mga anak na single parents, 6 po sila, kaya tayo ay may GCash dito, may GCash number. At salamat do sa mga nagpadala dyan. Sana may magpadala uli, dahil pinaghahandaan natin ang enrollment. Marami tayong bibiling school supplies para sa 6 na estudyante. Ayan, at pasasalamatan ko si Nuli Visa America ng Virginia, USA. Natanggap na pumasok na sa sa ating YouTube yung iyong pinalipad sa ating premiere videos. Malaking tulong yan para sa mga school supplies ng mga bata. At yung una mong pinadala ay naibili ng salamin, reading glasses ng isa nating estudyante. At pinakita ko na rin kung sino yung bata na yon. At yung pong mga bata natin tinutulungan, na ako'y natutuwa, dahil puro mga achiever, mga matatalino pa yung mga bata na yan, na nangarap maging professional balang araw. At magandang sa pakiramdam yung nakakatulong. So ayan, at doon sa mga tumulong, Nuli Peace America, sumasaludo ako sa iyo. At sigad na ang bahalang gumanti, magbigay ng marami pang blessing sa inyo. Okay, at sasagutin na natin yung katanungan ni Robinson Malikay. Okay, ang binabanggit niya ay, okay, wala naman tong bala, kung ang ating mga firearms ay laging nakaganito, 1 taon daw. Okay, so ano ang magiging masisira ba yung spring? Okay, ang kasagutan ko diyan ay ito. Depende yan sa spring na inyong ginagamit. Hindi po pare-pareho ang tibay ng mga spring, at hindi pare-pareho ang mga manufacturer niyan. Pero ito lamang mabibigay ko sa inyong sample, dahil ako isang mekaniko. Okay, shout out kay Miss Chinchin Gutierrez, ang ating mechanic girl. Ang mga sasakyan ay may suspension, at ang suspension niya na spring ay nasisira. Ang mga spring nasisira din. Hindi como spring na hindi nasisira. Okay, nasisira po ang mga spring. Kaya yung ibang mga sasakyan ay hindi na maganda ang tindig, nasisira ang mga spring dahil sa kalumaan. So nagpapalit sila ng mga suspension. So hindi po hindi ibig sabihin na spring ay hindi nasisira. Nasisira po yan, kahit sa mga sasakyan nasisira yan. Okay, pumunta naman, baka tayo mabas. Baril lang pinag-usapan natin. Example lamang po yan, mga suspension. Okay, ito ang masasabi ko. Kung ang spring ng inyong mga baril, alalahatin ko na. Sa mga 1911 kasi,
may ang standard ng mainspring ay 25 pounds. Ngayon, yung mga shooter ay gumagamit ng 18 pounds. Okay, dahil naging topic natin ito, dahil mas madaling ikasa ang 18 pounds dahil nga mas mahirap itumba ng kasi itutumba ng slide yan itutumba ng slide yung itong iyong hammer so mas madaling ikasa at pagka malambot ito ay hindi malakas ang recoil kasi nga madaling itumba kung matigas kung matigas yan itulak nito malakas ang recoil kasi nga matigas ito kaya ginagawa ng mga ng mga shooter ito ay pinapalitan ng 18 pounds para pang-less yan ng recoil. Okay, isa sa mga technique yan. From 18 pounds, from 25 pounds, pwede ang 18 pounds at 19 pounds. Okay, mga ganyan. Pero ang ginagamit namang, ulitin ko, ang ginagamit naman nilang primer ay light primer. Dahil may mga hard primer. Okay, kasi kung light primer, madali siyang iputok. Kung hard primer, nahihirapan naman kinakailangan malakas ang palo para pumutok. So ayan, para hindi maiwasan yung yung mga misfire. Okay, bakit ko sinabi na kung tinatanong ko kung ano ang inyong gamit ilang pounds ang mainspring ninyo. Kung 25 pounds yan, sa palagay ko ito yung opinion ko, sa palagay ko hindi maapektuhan. Dahil 25 pounds yan Humina man yan kasi hihina ito hihina ito. May paghina talaga ang spring pagka laging naka-compress. May paghina yan. At yan ay karanasan ko. Nagpapalit kasi ako ng mga mainspring dito pag yung mga luma-luma na nagmi-misfire na, pinapalitan ko na. At kung wala kayong pamalit, tuturo ko rin sa inyo kung anong dapat ninyong gawin. Kung mahina ng inyong mga mainspring mamaya. So, kung 25 pounds yan, humina man yan, ay po pwede pa yan. Pero kung yan ay 18-19 pounds lang, ay baka hindi na pumutok. Opinion ko to Baka sabihin naman ninyo Lalo't hindi ko kilala ang brand. Kung yan ay mga Wilson Combat, magagandang brand, hindi na ako magbabanggit, ay yung magagandang klase. May magaganda talagang klase, pero hindi ko alam kung anong brand ng mga spring at maganda. Hindi pare-pareho din ang mga spring. Sabi ko sa inyo. Okay, so, maapektuhan yan. May epekto yan. Ang hindi ko lamang masasabi sa inyo ay kung puputok pa ba. At paano kung kinalawang na sa looban ng 10 taon, ng 1 taon, sorry. Maapektuhan yan. So, ang masasabi ko ay nasa paggamit ninyo yan. Kaya like kong sinasabi, nasa paggamit din ng baril yan. Kung ang advice ko, kung ang spring niyo ay nasa mga 18 pounds, 19 pounds, wag yung laging nakaganito. Madaling humina. Dahil 18 pounds na lang yan, kung mabawasan pa yan ng 2 pounds, ay di yan ay mga magiging 15 pounds na lang, 16 pounds, baka hindi na pumutok. Gets nyo? Yun ang ano ko sa inyo. Kaya alamin muna ninyo kung yan ay mga anong klaseng spring ninyo. Pero hindi ko kung ako tatanungin ninyo, hindi ko patatagalin ng 1 taon, 1 araw lang. Dito nga sa shop namin dito sa aming kumpanya Like ko sinasabi do sa mga naglilinis ng baril at saka yung mga yung mga nagsusuli ng baril sa armory kasi bago ibalik yan doon ay chinichik ang bala niyan. Huwag ninyong isuli ng nakaganyan. Laging i-hammer down ninyo. Lagi ninyong i-hammer down pag balik sa at pagkatapos linisin, hammer down din para yung spring ay nakakapahinga. Napapagod rin po ang spring. Okay? Tao man na laging may nakasukbit yan ay parang ganon din yan. Lahat ng bagay po ay nasisira pag inabuso natin. Okay, yun lang ang masasabi ko sa inyo. At kailangan din ito ng konting langis para hindi kalawangin. Kasi
kung yan ay 1 taon at kinalawang na yan, ay lalong malaking epekto niyan pag yan ay kinalawang na. So yun ang aking advice sa inyo. Advice ko yan, nasa sa inyo yan kung take it or leave it. Sa akin naman, nagsasabi lang ako. Kung tayo ibabas, ay nasa sa inyo yan. Kasi pag tayo nag-a-advise, ay nababas tayo. Okay, so walang problema sa akin yan kung sundin ninyo hindi. Ngayon, ito naman, halimbawa humina na yung spring ninyo. Anong gagawin ninyo? Okay, kasi itong spring, siyempre, pag yan ay umiiksi yan umiiksi, pag mahina na, umiiksi na. So, ganito ang ginagawa ko dyan. Papakita ko lang siya. Itong cutter na to, hindi ko naman pinuputol. Kumbaga, pinipress ko lamang na ganun. Makikita ninyo to Tapos ikutin ko, tapos ipipress ko ulit, tapos ipipress ko ganun. Para, ang purpose niyan ay para humaba. Papahabain ko ulit yan. Papakita ko sa inyo. Kung mapapansin ninyo, ayan itong ginamitan ko, itong ay lumaki na ang mga kawang kisa dito. Okay, pero papantayin ninyo yan, para hindi kumilo. Papantayin ninyo yan. Okay? At kukontrolin ninyo. Yan, papahabain ninyo para pumantay na ganyan. So, yan ay napapabalik sa dating haba o napapahaba pa. Yan ang ginagawa ko. Pagkatapos ay inihaharden ko. So kung paano ninyo ito i-harden, sa natutunaw na tingga, may video na tayo, i-harden ninyo. Pagkatapos ninyong i-harden, hindi ko pa natuturo, basain ninyo ng denatured alcohol. Sindihan ninyo. Basain lang ninyo ng denatured alcohol para kumunat. Gumanda ang laro. Okay? Pagkatapos ninyong i-harden doon sa turo ko na kung paano i-harden, hindi ko tinuro yung denatured alcohol. Kulang pa yun. O kaya yung gusto magpaturo ng paggagawa ng mga magazine spring. Kamukha nito, yan. Meron kasing sa akin yung mga paggagawa ng mga magazine spring ng itong mga ganito. Ay hindi ko may turo dito sa YouTube channel. Pero ito, kung gusto talaga niyo ituro, ituturo ko sa inyo ng one-on-one sa Messenger. Ninyo ako pero may bayad. Ang bayad naman nun ay para sa ating mga estudyante. Kasi pag kayo natuto nito, kikita kayo ng malaking halaga nito. Pag kayo natutong gumawa ng mga ganito, kikita kayo. Pagkakakitaan ninyo ito, promise. Hindi ko nga ito tinuturo Tinuro ko ito doon sa first batch ng aking special class. Tinuro ko ito. Natuwan-tuwa naman sila. Pero ngayon ay hihinga ko ng bayad. Kasi pagkakakitaan ninyo ito. Yung paggagawa ng mga spring na ganyan. Okay? So yung mga magpapaturo ng personal sa akin na hindi natin pwedeng ituro dyan, mag-message kayo sa akin at pag-usapan natin kung magkano ibabayad ninyo. Okay, so yan lang ang masabi ko sa inyo. Kasama na dun ang pag-harden o yung pagpapatigas ng spring. Kasama na dun. Pagtuturo na yon. Paggagawa nito, kung paano makukuha ang size, yan, tuturo ko sa inyo yan. Pero magbabayad na kayo dahil personal na to. Okay, so yun lang ang masasabi ko sa inyo. Okay na, tinuro ko na rin kung paano ninyo, dinagdagan ko na yung tanong, kung paano ninyo mapapahaba ang spring. Ayan, ganyan lang Mapansin ninyo yan? Okay mas malalaki ng kawang nito, yung pinakawang natin, kaysa dito. Ayan makita naman ninyo ganun lang. Tatapusin ninyo yan at itutuwid ninyo. Saka ninyo i-harden. Okay, so sana kinapulutan din ninyo ng kaunting kaalaman itong ating video ngayon. Maraming salamat sa mga nagtatanong. At magtanong lang kayo. At sasagutin natin yan sa abot ng maliit nating kaalaman. So, magbasa rin kayo ng mga comment dahil matututo rin kayo wag lang kayo sa akin mag-depend. Doon sa mga comment, marami pa. Kamukha yung mga comment ni Noli Peace America. Marami magandang comment doon. Gusto kong reaksyonan yun. At kapupulutan pa natin. Dahil kulang pa rin yung namin ko. May mga kulang pa rin. At maganda yung may nagpapaliwanag pa na may mga eksperto pa. May mga eksperto pa sa akin.
sa mga ibang larangan. Okay, hindi naman lahat ay eksperto tayo. May kukunti-kunti tayong alam. Ganun lang. At hindi naman natin mamayabang na alam natin lahat. Talagang yung ibang ano ko ay kulang pa ng paliwanag, pero sa mga comment madadagdagan yung aking paliwanag ay nadadagdagan. At maraming salamat naman sa mga nagko-comment. Gaya ni Alfredo Ordosipay. Yan. Nagko-comment ng mga ganda yan. Si Noli, Peace America. Marami pang iba dyan ng mga gandang comment. At talagang nadadagdagan yung ating lesson. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Hanggang sa muli natin videos. Tanging nyo Pinoy Firearms Instructor. Thank you very much.